Aga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng telebisyon at ng radyo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Kung inyo pong napansin kanina, may mga seminarista at ang ating mga collectors ay namigay ng sobre. Ito po ay tulong natin sa mga pangangailangan ng Formation House at ng mga seminaristang inihahanda para sa pagpapari. Ang mga sobre po ay pwede ninyong ihulog mamaya sa busulo o pwede ninyong ibigay sa kanila sa bandang likuran mamaya pagkatapos ng misa. Yung wala namang sobre, pwede po kayong magbigay kahit hindi nakasobre. Ano po? At kung kayo may pagliliwanag at gusto ninyong tumulong sa seminaryos, kayo po ay makipag-ugnayan sa kanila. Sila po ay nasa bandang likuran lamang ng ating simbahan. Mga minamahal, ngayon na ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At ang tanong ng Panginoon sa atin, marunong ka bang magmahal? Tingin ho muna kayo sa akin bago kayo matulog. Sisimula na kayo Agad na kayong mga nakatungo. Marunong kayong magmahal? Oh yes, opo, talagang ang mga tawa ninyo ay hanggang tenga Basta pinag-usapan ng pagmamahal, talaga namang kilig na kilig ang marami sa atin. Ang salitang pagmamahal ay isa sa mga salitang gamit na gamit, pero hindi naman natin lubusang nauunawaan. Marunong kayong magmahal? Parang ako'y walang kausap. Marunong gaho kayong magmahal? Ayan, marunong kayong magmahal. Ay bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin kinakausap ang iyong kapatid? Bakit galit ka pa rin sa iyong nanay? Galit ka pa rin sa iyong kapitbahay? Tapos sasabihin yung marunong kayong magmahal. Kaya nga ito'y gamit na gamit, pero hindi natin lubusang nauunawaan. Marami sa atin sumisimba dahil gusto nating ipakita ang pagmamahal sa Diyos. Panginoon, mahal ko po namin kayo, kaya kami sumisimba. Kahit po napakalayo nitong Padre Pio, kahit traffic, kahit po kami gutom na, kami sumisimba dahil mahal namin kayo. Napakadali pong sabihin noon. Dahil ang Diyos na sinasabihan mong mahal ka, ay hindi naman tutugon sa iyo at hindi naman tatanggi. Kaya ba'y nagkita na ng nakapakong sabi sa iyo ay, parang hindi mo naman ako mahal. Walang ganoon. Ang Diyos, lagi lamang handang magmahal. Pero ang pagmamahal sa Diyos, at kung yun lamang at doon lamang umiikot ang iyong buhay, yun ay kulang na pagmamahal. Kung itong mga naglilingkod dito ay naglilingkod dahil mahal nila ang Diyos, kulang iyon. Kung kayo'y naririto dahil mahal lamang ninyo ang Diyos, kulang na pagmamahal. Bakit? Ang sabi ng mabuting balita, ang pinakamahalagang utos ay pag-ibig sa Diyos na may pumapangalawa. Ang pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili. Yun ang kabuuan ng pagmamahal. At doon mo lamang pwedeng sabihing nagmamahal ka kung ang Diyos na iyong minamahal ay minamahal mo sa mga taong nakikita mo. Kung ang Diyos na hindi mo nakikita at madalas na hindi mo nararamdaman ay mamahalin mo sa mga taong nararamdaman at nakikita mo. Doon lamang magkakaroon ng kahulugan ang sinasabi ninyong pagmamahal. Kapag unti-unti mo nang napapatawad ang iyong kapatid, kapag unti-unti mo nang tinatanggap ang iyong kapitbahay, yun ang pagmamahal. At yun ang kabuuan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Saan ka na po dinala o saan na kayo dinala ng inyong pagmamahal? O anong kaya ninyong gawin sa ngalan ng pagmamahal? Sapagkat itong salitang ito, itong pakiramdam na ito'y napakamakapangyarihan kung hahayaan ninyong maging totoo ang pagmamahal. 3 bagay tungkol sa pagmamahal at tutulungan tayo ng mga pagbasa ngayong linggong ito.
Ang pagmamahal dapat malaya, dapat bukas, at dapat para sa lahat. Malaya. Sasabihin mong totoo ang pagmamahal kung ikaw ay malaya. Yung hindi napipilitan, yung ginugusto mo, yung pinipili mong magmahal kahit na masakit. Kaya sa mga nag-iibigan, sa mga mag-asawa, kapag ka nagkasala ng minsan, di bibigyan mo ng sunod pang pagkakataon. Pipilitin mong muli siyang mahalin, yun ang malayang pag-ibig. Sa mga pari, sa mga madre, sa mga walang asawa, ito ang pag-ibig na ibinibigay sa Diyos. Malaya, walang pumipilit, araw-araw pinipili mong umibig, kahit na mahirap. Ito ang pag-ibig na mayroon kami, na mayroon ang mga madre, na mayroon ang mga sinuman na walang asawa. Ito ang malayang pag-ibig, yung buong puso at buong buhay na nagbibigay sa ngalan ng pag-ibig. Kailan nyo po malalamang hindi malaya ang pag-ibig? Kapag ito'y takot, kapag ito'y nahihiya. Ay, Father, alam na naman po ng aking nanay na mahal ko siya. Sinabi mo, ay hindi po, alam niya na po iyon. Nakakahiya hong mag-I love you. Hindi yan tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na takot at nahihiya ay kulang na pag-ibig. Huwag ninyong panatilihin dito at dito lamang ang pag-ibig. Ang pag-ibig dapat nararamdaman, ipinakikita, hindi natatakot. Ang pag-ibig ni Jesus, malaya, walang takot, kaya niyang ibigay lahat para sa atin. Ikalawa, ang pag-ibig ay hindi lamang malaya, ito rin ay bukas. Ito ang pag-ibig na dapat mayroon tayo sa lahat ng ating kapwa. Pag-ibig na kayang tanggapin, handang magtiis, kayang tanggapin ang anumang mga pasakit sa ngalan ng pag-ibig. Alam po ninyo kayong mga magulang, expert dito. Tingnan nyo kapag ang inyong mga anak ay pasaway, ang iba'y maagang nag-asawa, nabuntis, hindi nakatapos ng pag-aaral. Oo, masakit. Oo, hindi agad matanggap. Ito nyo pagkatapos ng 1, 2, 3 linggo, digay anak nyo pa rin yan. Yun ang pag-ibig na nagtitiis. Yun ang pag-ibig na bukas. Handang tanggapin lahat. Ganoon ang pag-ibig. Kayo na minsan ay nakakaramdam ng pagod, ng problema, napapaiyak, ay tanyo kinabukasan, patuloy naman kayo magtatrabaho para sa pamilya. Bakit? Yun ang pag-ibig. Alam niyo po ang palatandaan ng hindi bukas na pag-ibig? Yung pag-ibig na sumusuko. Pwedeng mapagod, pero hindi dapat sumuko. Pwedeng tumigil, pero hindi dapat matapos. Ganun ang pag-ibig. Iniisip ba ninyo ang pag-ibig ay laging nakatawa? Hindi, yun totoo. Ang pag-ibig na laging tumatawa, ang tawag luka. Bakit? Tayo muna at makatinang lalamunan. Ang pag-ibig minsan umiiyak. Ang pag-ibig minsan nalulungkot. Tingnan nyo kayong mga nag-aalaga sa inyo, mga may sakit. Diba lagi kong paalaala sa inyo, paggabi kayo lang ang gising. Yung minsan napapaiyak kayo, parang ako na lamang lahat. Eh bakit bukas mag-aalaga ka uli? Yun ang pag-ibig. Hindi laging nakatawa ang pag-ibig. Sabi ko nga po sa mga ini-interview ko sa kasal, bakit kayo magpapakasal? Mahal po namin ang isa't isa. Ay may trabaho ka, wala pa po. Ay nung papakain mo, I love you. Hindi ho nakakabusog ang I love you. Maniwala kayo sa akin, kahit kayo maghapong nag-I love you, pagdating ng gabi, gutom kayo. Dahil ang pag-ibig,
ipinakikita, ipinararamdam, tinatanggap kahit ang mahirap tanggapin. Yun ang tunay na pag-ibig. Nung si Jesus ay umibig, hindi lang walang malaya, bukas din. Ang pagtitiis ay kanyang niyakap sa ngalan ng pag-ibig. Malaya, bukas. At ikatlo, ang pinakamahalaga, ang pag-ibig para sa lahat. Huwag niyong iibigin lamang yung inyong kapitbahay na nagbibigay sa inyo ng spaghetti pag may birthday yan. Huwag niyong iibigin lamang yung inyong anak na nagbibigay sa inyo kapag kakinsi at katapusan. Iibigin niyo lahat dahil yun ang pag-ibig. Para sa lahat. Kahit yung hindi ka ibig-ibig. Dahil ang pag-ibig na para sa lahat, nagpapatingkad sa pagiging ikaw mo. Kung ikaw ay bukas at malaya at iniibig mo ang lahat, mas napapatunayan mong ikaw ay tao. Dahil tao lamang ang kayang umibig. Siya lamang ang may kakayanang pumili ng iibigin. Kaya nga kapag ikaw ay umiibig, pinatitingkad mo ang pagiging tao mo. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, number 835. Ang kakayanan ng taong pumili ng mabuti para sa iba at para sa sarili, yun ang pag-ibig, ay patunay na may Diyos. Kung ikaw ay umiibig, pinapatunayan mong may Diyos. Lalo na doon sa mga taong mahirap ibigin. Sapagkat ang pag-ibig na naramdaman ng isang taong laging galit, laging nakasimangot, laging problemado, kapag ka nakaramdam siya ng pag-ibig, mapapatunayan niyang may Diyos na umiibig sa kanya. At yun ay pananagutan ng bawat isa sa atin. Ang iparamdam sa iba na may Diyos na umiibig. Kaya nga, kapag kayo nakakaharap sa mga taong nang-aaway sa inyong mga kapitbahay na ichinichismis kayo, sa inyong mga kapatid na naninira sa inyo, isa naman ang sagot dyan, pag-ibig. Madali ga iyon, mahirap po iyon. Hindi iyon madali, pero posible. Dahil nung ang Diyos ay umibig, inibig niya lahat, pati yung mga nagpako at naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya ang pag-ibig na mayroon tayo, dapat malaya, dapat bukas, dapat para sa lahat. Ito ang tunay na mukha ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi para sa Diyos lamang, kundi pag-ibig na para sa lahat, para din sa kapwa. Yung pag-ibig sa Diyos na hindi natin nakikita ay ating ipararamdam sa kapwa na ating nakikita. Bay, wag naman yung kapwa lamang ng kapwa at wala na ang Diyos. Mali din iyon. Baka ang marami sa inyo ay hindi na ako sisimba. Ako naman ay nagbibigay sa aking kapwa. Traffic diyan sa sa shrine. Mahirap pumunta diyan. Dito na lamang tayo sa SM. Alam niyo, nakakalungkot yun, Alam niyo, nakakalungkot na hanggang ngayon, meron pa rin sa online sumisimba dahil maraming tao sa simbahan. Pero pagka nag-SM, okay lang. O bagong bukas ang aming SM, sigurado akong pagkatapos nito papunta kayo doon. Pero salamat, naririto kayo. Dahil ito'y patunay ng inyong pag-ibig sa Diyos na inyong mas mapapatunayan kapag ka inibig ninyo ang kapwa. Itong hilingin natin sa Panginoon ngayong misang ito, mga minamahal, kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang malaya, bukas at para sa lahat na pag-ibig, upang sa aking pagnanais na laging magmahal sa iyo, ang mga ito'y aking mapatunayan sa pamamagitan ng aking malaya, bukas at para sa lahat na pag-ibig sa aking kapwa. Magsitayo po ang lahat.